Hindi pa daw ganap na tag-init, pero unti-unti nang nararamdaman ang pagtaas ng temperatura, lalong-lalo na sa tanghali. Kapag busy ka nga talaga, parang ang bilis lang umandar ng oras, lalo na nitong mga nakaraang buwan para sa akin. Paramdam ko tuloy, hindi natin masyadong nasulit ang amihan season. At sa totoo lang, minsan nakakatamad pumadyak sa malalayo kapag mainit na ang panahon. Pero bago tuloy ang pumasok ang tag-init, naisa na nating humirit ng isa pang ride. According sa forecast, ito raw yung huling weekend ng huling ihip ng amihan. So, sulitin na natin. Lalo nating mag-ride sa Batangas, papunta sa natawag na Gulugod Baboy, nasa Mabini. 2 araw itong ride natin ngayon. At sa unang araw ay aahon tayo patagaytay mula sa mga loobang kalsada, bago naman lumusong sa Jokno Highway pumuntang Lemery, Batangas. Mayroon lang tayong maiksing side trip bago pumunta sa Mabini para ahunin ang bundok ng Gulugod Baboy, kung saan naman tayo magpapalipas ng gabi. At kung mapapansin nyo, parang meron tayong kasama. Merong nagbabalik. Namiss ko lang siguro mag-bike sa Pinas. Kasi dun wala akong bike dun. Ito, masangan lang makapag-bike ulit. Balita ko may dagat sa pumuntahan namin. Yun ang nilook forward ko. Siguro mga ahon, hindi. Tsaka alam kong mahirap na naman to kasi malapit din. Parang tag-init na rin ngayon. Sana ma-enjoy ito ng buo. Kung mahilig kang umakyat ng bundok, marahil ay isang pamilyar na pangalan na ang Mount Gulugod Baboy sa Mabini, Batangas. Isa rin kasi ito sa mga malalapit at madaling i-hike na bundok na hindi naman ganoon kalayuan sa Metro Manila. Isa ito sa mga bundok na may konkretong kalsada hanggang malapit sa summit. Kaya maaari itong marating gamit ang mga sasakyan. Para sa isang hike, considered ito na beginner friendly. Pero kung bisikleta na ang usapan, matatarik ang mga kalsada dito. Na-expect na namin na magtutulak kami mamaya. So, sa mga loob-looban tayo dadaan today. So, andito tayo ngayon sa San Pedro. Then, plano natin tagusin yung 13 Martires hanggang Mendez. Tapos Tagaytay na. Medyo malayo rin, pero banayad naman yung ahon. Yung dala natin ngayon, mas mabigat pa sa mga recent na multi-day rides natin. Kasi meron tayong dalang tent at sleeping gear. Carmona, Cavite na tayo. At medyo mahaba-haba yung ahon dito. Yung maganda sa ruta natin ngayon, inuunti-unti natin yung ahon. Hindi yung isang mahabang diretso lang. Dahil matagal na hinto si Boyki sa pagbabike at recently lang siya unti-unting nakapag-ensayo, medyo dahan-dahan lang tayo sa pace natin ngayon. Kaya dito rin natin piniling dumaan ngayon para medyo banayad lang ang ahon. 140 kilometers lang ang distansyang i-cover natin ngayong araw. Pero hindi ito madali.
Mayroon ding ilang notable na mga ahon. Una na nga itong papuntang Tagaytay. Sunod naman ay yung daan mula Lemery papuntang Bawan. At ang huli at pinakamahirap ay ang ahon papuntang summit ng Gulugod Baboy. Ang lakas ng hangin nitong araw na ito at hindi namin ito na-anticipate dahil dito na-underestimate namin ang aming ride time. Okay, so andito tayo sa East-West Lateral Road ng Cavite. Ayaw kasi namin dumaan sa Aguinaldo Highway, masyadong busy at masikip. At least dito maganda yung kalsada. Ganda ng kalsadang to, ang kinis, tsaka ganda ng view sa paligid. Tingin ko sulit na yung pag-bypass namin sa Aguinaldo Highway. So tinutubok natin ngayon yung 13 Martires, and then pagdating natin doon, kaliwa tayo papuntang Mendez, tapos Tagaytay na. Mukhang tama nga ang weather forecast. Malamig ang hangin ngayon. Kaso medyo parang may nagbabadyang ulan rin. Wag naman sana. Ayun na, nasa Laguna. Tel Masaka na dyan. teleport tayo sa Osaka. Habang papalapit kami sa Tagaytay ay lalo lang lumalakas ang hangin. Pagsubok na nga ang ahon pero tila may tumutulak pa sa amin paatras. Hindi bale, dahil kapag malagpasan lang namin ito ay makakapag-relax na muna kami. Mga alas 11 nung makarating kami sa itaas. Mataas na ang araw ngunit presko naman ang hangin. Ito yung simoy na binabalik-balikan sa Tagaytay. Oras na rin para kumain at makapagpahinga muna. Ayos, Tagaytay na tayo. So medyo makaka-relax muna ulit. Malayo-layo pa bago yung susunod na ahon natin. At sa Batangas na yun. So far ay nagpares lang muna kami dito sa Tagaytay. Naghahanap kasi kami ng medyo okay at pasok sa budget ng mga kainan. Pero na-realize namin na halos malapit na kami sa Nasugbu. Kaya naisipan na lang naming dumiretso at doon na mag-refuel. So dito na tayo sa Jokno Highway at papunta tayo sa Lemery, Batangas. Isa sa mga talagang na-enjoy kong section ng ride natin ay itong lusong sa Jokno Highway. Halos 20 kilometers ito na kalsada hanggang sa National Road sa Lemery. Ang dami ring masisilayang magandang view dito. Sa kanan ay may kita ang Mount Batulao na mabibighani kang talaga sa huwis nito. Samantalang sa bandang kaliwa naman ay mayat mayang sumisilip ang Bulkang Taal at ang asul na lawa nito.
Madaraanan din dito ang tinatawag na Fantasy World. Ito ay isang abandonadong theme park sa Barangay Mayasang, bayan ng Lemery, na dapat ay magiging Disneyland ng Pilipinas. Ngunit dahil sa suliraning pinansyal ay hindi ito naisakatuparan. Sa ngayon ay dinarayo pa rin ito ng mga tao upang makapag-photoshoot. Dahil totoo namang isa pa ring nakamanghang tanawin ang mga kastilyo na nakatayo rito. Saglit lang kaming tumambay dito at tumuloy rin kami agad pagkatapos kumuha ng mga larawan. Mula rito ay patuloy pa rin ang mahabang lusong. Sarap ng lusong na yun. Nakapondo kami ng distance. Pero medyo nakakatakot rin kasi ang lakas ng hangin. At dahil hindi balanse yung bike ko, medyo gumigewang siya. Medyo sketchy ang lusong natin kanina. Since mukhang umaga pa naman, parang meron tayong time para mag side trip. So meron tayong pupuntahan sa Taal mamaya. 7 kilometers away. Nakita ko lang sa mapa at mukha siyang interesting. Papunta tayo ngayon sa tinatawag na Butong Baywalk. Sa puntong ito, hindi pa namin na-realize na mabagal ang pace namin. At given na mahirap ang ahon mamaya, malabo na talagang hindi kami abutan ng dilim. Ngayon pa man, hindi kami nagsisisi sa aming side trip. Hindi ko alam kung kita pero ayun ulit si Mount Batulaw. Medyo faded na nga lang siya. Mula sa Butong Baywalk ay dumiretso pa kami patimog, papunta sa bayan ng San Luis. At ngayon ay tinatahak natin ang kalsada papuntang Bawan. Ngayong binabalikan ko ang ruta, naisip ko, marahil ay mas napabilis kami kung dumaan na lang kami sa Taal papuntang Santa Teresita. Pero ganun pa man, siguro ay bahagi na rin ng adventure ang mag-explore ng bagong daan. At madami-dami kaming na-explore dito. Tulak. Sinubukan kasi naming i-bypass ang highway at pumasok sa looban, papunta sa tinatawag na Kalumala Heights. Pero ang hindi namin inaasahan ay madami-dami din pala ang ahon dito. At may section pa na trail na lang ang aming dinaraanan. Nagtiwala na lang kami sa nakikita namin sa mapa. Pero tahimik at maganda ang view na aming nakita. Nabudol maps na naman kami. Buto na lang maiksi lang. Wow, ang tarik, nakatakot. So, 5:20 PM na at nasa Bawan, Batangas pa lang kami. So, malaki yung chance na madilim na kung umabot kami sa taas ng bundok mamaya. Bagyo na ata kami ah. Dahan-dahan nang lumulubog ang araw at sa unti-unting pagpasok ng dilim
Alam naming magiging isang pagsubok ito, kaya sinulit na namin ang lahat ng pwede naming magawa sa bayan. Huminto kami para bumili ng supplies para sa magdamag, mga inumin at pagkain. At habang papalapit na kami sa Gulugod Baboy ay tila lalo pang lumalakas ang hangin na lalo pang pinalamig. May mahaba at matarik pa kaming aahonin. Pero alam na namin sa umpisa pa lang na magtutulak kami dito. Ang hindi namin inasahan ay gagawin pala namin ito ng madilim na. Ang Mount Gulugod Baboy ay isang bundok na matatagpuan sa bayan ng Mabini, Batangas. Ang bundok na ito ay nakatindig sa puso ng tinatawag na Kalumpan Peninsula na napapaligiran ng katubigan ng Batangas at Balayan Bay. Ang bundok na ito ay isang popular na hiking at camping destination dahil sa pagiging accessible nito na angkop lamang sa mga nag-uumpisa pa lamang sa outdoors. Maganda ang view sa summit. Kitang-kita ang malawak at asul na katubigang nakapaligid. Morning. Hindi na kami nakapag-video kagabi. Madilim na nung nakarating kami. Pero grabe ang haba ng inahon namin dito. Matarik. At madilim na. Pagod na talaga kami kagabi. Tapos madilim nung nag-set up kami ng camp. At sobrang lakas ng hangin. Salamat na rin sa Diyos dahil ligtas kaming nakaakyat. Wala namang injury. At kahit papaano, nakapagpahinga naman kami. Kahit magdamag kaming kinakalampag ng hangin. Basta tulog mo, Boyki. Nakatulog ka ba na maayos? Hindi. Saan sa likod? Lamig. Ano, sobrang pagod mo rin, makakatulog ka rin eh. Ganda ng view dito sa summit. Kabilang side may tubig. Tapos may mga malawak na damuhan. Ganda. Isipin mo, bakit ba kami nagpakahirap kahapon? Pero babalikan mo na lang yon dahil sulit din naman ang ganda ng view dito. So, ang plano natin today, i-loop natin tong Mabini and then punta na tayo sa Batangas City para sumakay ng bus. So, tingnan na lang natin kung ano ba yung masa-side trip pa natin. Pero maigsi na lang tong araw na to. Doggy! Good boy.
Dahil sikat na destinasyon, madaming mga bisita ang pumupunta sa Gulugod Baboy, lalo na kapag weekend. Iba't ibang tao na may iba't ibang type ng adventure. Mayroong mga hikers na nanggaling pa sa trail. Meron din namang mga nagka-car camping. May grupo ng motorista na nais lang masilayan ang ganda ng tanawin dito. At syempre, mga siklistang kagaya namin. Sa pasilidad naman, mayroong tindahan at CR bago umakyat sa summit. Mayroon din kaming binayaran na 150 na camping fee. Maganda nga. Uwian na. Matarik na lusong to kaya ingat. Habang lumulusong kami sa Gulugod Baboy, doon din namin unang nakita ang mga dinaanan namin kagabi. Bukod sa tunay na matarik ay mayroon ding mga viewpoints na kitang-kita ang dagat. Siyempre, hindi namin pwedeng palagpasin dahil bihira lang kami dito. Kumain lang muna kami saglit bago magpatuloy sa ride. Plano nating ikutin pa clockwise ang coastline ng Mabini. Mga 40 kilometers na lang ang ruta natin ngayon. Umaasa kami na makakita ng magandang view ng dagat mula sa kalsada. At hindi kami na-disappoint. Asul na dagat. Kala ko naubos na namin kahapon yung ahon. Mayroon pa rin pala. Rolling din pala ang Mabini Loop. Pero mostly, banayad lang naman ang ahon. Ang pinakamahirap na section ay yung bago lumiko papuntang Gulugod Baboy. Buti na lang at natapos na namin yon kahapon. Sarap pumadyak dito. Bukod sa magandang tanawin ay bibihira lang ang mga sasakyan. Mabini Loop, almost done. Grabe, ang daming ahon. Papunta na tayo sa Batangas City Grand Terminal para sumakay ng bus. Gusto ko lang maligo. Isa man to sa pinakamaiksing 2-day ride na ginawa natin. Pero pinahirapan din talaga tayo. Una, syempre yung ahon. Pero ang hindi namin in-anticipate is yung malakas na hangin. Pinahirapan kami ng headwind, pag-set up ng camp, even sa pag-video. Pero in the end, definitely memorable tong ride na to. Kung tutuusin, malapit lang ang Mabini mula Metro Manila. Wala pang 200 kilometers in total ang ating napadyak. Tunay ngang hindi mo kailangan masyadong lumayo para sa isang epic bike ride.
Ang dami pang pwedeng ma-explore. Kaya kita-kits na lang ulit next time